Macy's POV. Ang labo bro, nagkadahirap kaming daanan ka tapos hindi ka naman pala sasama sa amin. Narinig kong sambit ni Sir Hercules habang naglalakad kaming dalawa ni Ma'am Fantasia palapit sa kanila. Halatang may pupuntahan yata ang grupo nila. Base na din sa mga pormahan ng mga ito. Naka-casual attire silang lahat at kung hitsura ang pag-uusapan, mukha talaga silang mga artistahin at model. Ang gagwapo kasi talaga eh. Pagod ako. Tsaka kasalanan nyo, hindi nyo nabanggit sa akin ang plano nyong to, kaya hindi ako makakasama. Nayayamot na sagot naman ni Sir Lucio. Mukhang wala ito sa mood makipag-usap sa mga kaibigan at halata iyon sa tono ng boses niya. Surprise nga kasi diba? Tsaka malay ba namin na gumala ka pala? Tsaka pwede ka naman matulog sa biyahe kaya walang problema. Giit naman ni Sir Philip. Mukhang wala talaga silang balak na tigilan si Sir Lucio hanggang sa mapapayag nila ito. Saan kayo pupunta? Pwede ba kaming sumama? Singit naman sa kanilang seryosong pag-uusap dang makulit na si Ma'am Fantasia. Ang ending, napabaling tuloy sa amin ang atensyon nilang lahat. Parang gusto ko nalang tuloy tumakbo paalis dahil ako itong nahihiya sa mga pinagagagawa ni Ma'am Fantasia. Talagang gumagawa siya ng paraan para mapansin ni Sir Hercules. Ang kulit ng babaeng ito. Hi, nandyan pala kayo. Kumusta Macy? Kaagading sabat ni Sir Raven. Mabilis na tumayo ito at akmang lalapit sa akin, pero biglang natigilan at muling bumalik sa kanyang kinauupuan, sabay dampot ng isang bugos ng bulaklak at muling naglakad palapit sa akin. Narinig ko pa nga ang kantsawan ng dalawa niyang mga kaibigan na sila Sir Philip at Sir Hercules. Nang bigla niya sa aking inabot ang mga bulaklak. Huwag mo silang pansinin Macy, for you nga pala. Talagang akong pumili ng mga bulaklak na yan para sa'yo. Sana magustuhan mo. Nakangiti niyang sambit. Letche ka Raven, talagang isiningit mo pa yan pagpapakyut kay Macy. Imbis na kumbinsihin mo si Lucio na sumama sa atin. Kantsaw ni Sir Hercules. Hindi ko naman malaman kung ano ang gagawin ko. Nagtatalo din ang isipan ko kung tatanggapin ko ang mga bulaklak na ibinibigay nitong si Sir Raven. Dahil sa totoo lang, sobrang nagulat din talaga ako. Hindi ko kasi talaga inaasahan ang pabulaklak na ito ni Sir Raven. Bakit may pabulaklak? Hala, hindi kaya gusto ko ligawan ni Sir Raven? Pero ayoko pang magpaligaw eh. Bata pa kaya ako. May 5 buwan pa na bubunuin bago ako mag-18, kaya hindi pa talaga pwede. Tsaka wala pa akong balak mag-boyfriend dahil gusto ko pang magtrabaho dito kay na Lucio. Gusto ko pa silang pagsilbihan para makabawi sa lahat ng utang na loob ko sa kanila. Bata pa yun Raven, tigil-tigil mo muna yan. Nagulat na lang ako, or baka kaming lahat nang bigla na lang agawin ni Sir Lucio ang mga bulaklak mula sa kamay ni Raven. At basta niya na lang iyong inaabot kay Ma'am Fantasia. Pagkatapos nun, naramdaman ko ang paghawak nito sa kamay ko bago niya seryosong hinarap si Sir Raven. Gago ka ba? Menor de edad pa si Macy. Hindi pa pwedeng ligawan. Halata ang tinitimping galit sa boses ni Sir Lucio habang sinasabi ang katagang iyon. Hindi ko tuloy mapigilan ang makaramdam ng takot. Lalo na at bigla na ding sumeryoso ang mukha ni Sir Raven habang nakikipagtitigan din kay Sir Lucio. Diyos ko, ano to? Bakit ganito? Mag-aaway ba sila dahil sa bulaklak or mag-aaway sila dahil sa akin? Hey, tama na muna yan. Magkakainitan na eh. Bro, Raven, ano ka ba? Tama naman si Lucio. Not now, masyado pang bata si Macy. Huwag mo munang guluhin ang kanyang batang kaisipan. Hintayin mo na lang muna kasi na tumuntong sa tamang edad bago mo bigyan ng bulaklak. Bigkas naman ni Sir Philip na pumagitna pa talaga sa dalawa. Isang malakas na buntong hininga ang narinig kong pinakawala ni Sir Lucio habang matalim ang mga matang nakatitig kay Sir Raven. Ramdam ko pa rin ang higpit ng pagkakahawak niya sa kamay ko na akala mo may gustong kumuha sa akin. Sorry tungkol dito, pero kayo na lang munang umalis. Hindi pa ako ready na sumama sa inyo dahil kakarating ko lang. Pagod ako and I need rest. Seryosong bigkas na Sir Lucio sabay hilas sa akin paalis. Natatakot man sa ipinapakitang galit sa mga mata niya, wala na akong magawa pa kundi ang magpatianod na lang. Okay fine, hindi na muna kami tutuloy ngayon kung hindi ka makakasama. Reschedule na lang natin. Pahabol na bigkas ni Sir Hercules kaya napatigil sa paghakbang si Sir Lucio at seryosong hinarap ang mga kaibigan. Much better, and kausapin niyo yung si Raven. Awatin niyo at pigilan yung maligaw ng bata. Yamot na sagot ni Sir Lucio at muli niya akong hinila paalis. Nasulyapan ko pa nga si Ma'am Fantasia na tulala din na napasunod ang tingin sa amin habang hawak niya pa rin ang bulaklak na bigay sana ni Sir Raven para sa akin.
Hindi talaga binitiwan ni Sir Lucio ang kamay ko. Hanggang sa nakarating kami sa likod bahay, kung saan matatagpuan ang kanyang secret hideout. Dahil sa takot na nararamdaman ko, tahimik na lang akong nagpatianod sa kanya hanggang sa makapasok kami sa loob. Heist, ano bang problema niya? Para bulaklak lang, iinit ka agad ang ulo niya. Pwede naman niyang sabihin ng maayos kay Sir Raven ang concern niya, hindi yung bigla niyo nalang inaway. Ang labo talaga nitong si Sir Lucio. Habang nagtatagal, hindi ko na din talaga maintindihan ang ugali niya. Anong ginawa mo? Bakit ka pa sumunod sa may swimming pool? Seryosong tanong sa akin ni Sir Lucio, habang kitang-kita ko pa rin ang galit sa kanyang mga mata. Hindi naman ako nakaimik. Sobrang nagulat ako sa ipinapakita niya ngayong pag-uugali sa akin. Kakapasok lang namin dito sa secret hideout niya at diretso kami dito sa may living room. Katulad noong una kong pasok dito, walang ipinagbago ang buong paligid. Sobrang ganda at tahimik pa rin. Akala ko ba'y pagod ka sa biyahe? Macy, I just want to protect you at sana maintindihan mo. Sana naman sa susunod, huwag kang gumawa ng mga hakbang na hindi ko magugustuhan. Seryoso niyang muling bigkas. Hindi ko po maintindihan. Bawal na po ba ako sa may swimming pool? Mangiyak-ngiyak kong bigkas. Napansin kong bigla siyang natigilan at halos inis ang hakbang niya lang ang pagitan naming dalawa, sabay hawak sa magkabilaan kong balikat. Not like that. Pwede kang pumunta kahit saang parte ng bahay. Kaya lang, hindi ka pwedeng pumunta, lalo na at alam mong nasa paligid lang si Raven. Seryoso niyang bigkas. Po? Bakit po? Delikado po ba si Sir Raven? Nagtataka kong tanong sa kanya. Isang malakas na buntong hininga ang pinakawalan niya bago siya sumagot. Yes, delikado ang taong yon, kaya ayaw na ayaw kong lalapit ka sa kanya. Kapag alam mong nasa paligid lang siya, huwag kang lumapit. Naiintindihan mo ba ako, Macy? Seryoso niyang bigkas. Hindi ko naman malaman kung iling or tatango ako. Ang labo naman ng sinasabi niya. Bakit delikado si Sir Raven ay mabait naman yon? Tsaka bakit sa tatlong kaibigan niya, kay Sir Raven pa talaga? Paanong delikado po? Ibig kong sabihin, mukha naman po siyang mabait. Gusto niya nga po kong bigyan ng bulaklak eh. Naguguluhan kong tanong sa kanya. Kaya lang, mukhang mali yata ang tanong kong iyon dahil bigla na namang nagsalubong ang kilay niya. Para bang hindi niya nagugustuhan ang katagang lumabas sa bibig ko ngayon lang. Lucio, bakit po kayo nagagalit? Ayaw niyo na po ba sa akin? Naiiyak kong tanong sa kanya. Okay naman ang mood niya kanina pagkadating namin. Pero sa isang iglap lang, bigla na namang nagbago. Nahihirapan na din talaga akong intindihin ang ugali niya. Sorry. Mahina niyang bigkas, sabay atras at naglakad patungo sa sofa at naupo. Nagtaka pa ako dahil napasabunot pa ito sa sarili niyang buhok bago dahan-dahan na nag-angat ng tingin at direktang tumitig sa akin. Bakit po kayo nagsasorry? Ano po bang mga nangyayari? May nagawa po ba akong mali at hindi niyo nagustuhan? Nagtataka kong muling tanong sa kanya. Yes, no. Wala kang nagawang mali. Sadyang hindi ko lang talaga kayang pigilan ang damdamin ko. God, habang nagtatagal, nahihirapan na akong pigilan ang sarili ko. Alam mo ba yan, Macy? Seryosong bigkas niya habang titig na titig siya sa mga mata ko. Wala sa sariling kaagad akong nag-iwas ng tingin dahil sa totoo lang, hindi ko din talaga kayang makipagtitigan sa kanya. Feeling ko kasi binabasa niya ang buong pagkatao sa paraan ng pagtitig niya sa akin. Anong damdamin po? Napagod po ba kayo sa pagsama sa akin sa probinsya? Sana po hinayaan niyo na lang akong bumiyahe mag-isa dahil yata sa akin kaya mainit ang ulo niyo ngayon. Mahinang bigkas ko. Macy, hindi yan ang dahilan kaya nagagalit ako ngayon. Ang totoo, nagagalit ako dahil hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa iyo ang nararamdaman ko. Ewan ko ba, siguro hindi lang ako sanay na magsabi ng totoo ko nararamdaman sa isang babae. Pero kung sakaling mahihilingin ako sa iyo, papayag ka ba? Seryoso niyang bigkas habang titig na titig siya sa akin. Ha? Ano pong ibig niyong sabihin? Nagtataka kong sagot sa kanya. I know that this is not the right time para sabihin ko ito sa iyo. Pero kung sakaling gusto kitang gawing girlfriend ko, papayag ka ba? Seryosong bigkas niya na labis kong ikinagulat. Ha? Girlfriend? Ako? Mahinang tanong ko. Bigla ko na namang naramdaman ang pamilyar ng kabog ng dibdib ko habang nakatitig ako ngayon kay Sir Lucio. Hindi ko kasi talaga inaasahan ang sinabi niya ngayon sa akin. Alam mo ba kung bakit mas gustuhin kong palagi kang kasama? That's because I love you, Macy.
Kaya nga nagagalit ako sa tuwing nagpapadala sa'yo ng mga bulaklak ang gagong Raven na yun eh. Seryoso niyang bigkas sabay tayo at muling naglakad palapit sa akin. Gustuhin ko mang umiwas sa paglapit niya sa akin para naman akong ipinako sa aking kinatatayuan. Hindi ako makakilos. I love you, Macy. I love you. Seryoso niyang bigkas kasabay ng paghawak niya sa magkabilaan kong balikat. Sobrang lapit ng katawan niya sa katawan ko. Kumpara sa height niya at height ko, hanggang dibdib niya lang ako. Kaya hindi ko tuloy malaman kung titingalain ko ba siya para makita ko ang muka or wag na lang. Look at me, Macy. Sabi ko, mahal kita. May pag-asa din bang mahalin mo ko? Muling bigkas niya kaya wala sa sariling napatingala ako at lalo yatang dumoble ang pagkabog ng dibdib ko nang sumalubong sa paningin ko ang matiim niyang titig. Mahal niyo po ako? Gusto niyo din po akong gawing girlfriend? Mahinang tanong ko sa kanya. Nakatingala ako sa kanya ngayon habang nakatunghay naman siya sa akin. Alam kong hindi pa pwede, pero I don't have a choice, Macy. Hindi ko kayang pigilan ang nararamdaman ko sa'yo. Nagsiselos ako sa tuwing naiisip ko na may ibang lalaking nagkakagusto sa'yo. Mahina niyang sambit. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang hindi maipaliwanag na damdamin, kaya wala sa sariling napakagat ako sa sarili kong labi. God, alam mo bang ikaw lang ang nag-iisang babaeng laman ng mga panaginip ko? Hindi ko alam kung anong meron sa'yo. Pero kung pwede lang, gusto na kitang pakasalan at gawing asawa. Mahina niya muling bigkas. Hindi na ako nakapalagpa nang bigla niyang hawakan ang kamay ko at dinala iyon sa kanyang dibdib. Nararamdaman mo ba kung gaano kalakas ang kabog ng dibdib ko ngayon? Ikaw lang ang pwedeng gumawa niyan sa akin. Ikaw lang ang nag-iisang babae na nagmamay-ari sa puso ko. Kaya kong maghintay ng 5 buwan para tuluyan ka maging akin. Pero hindi ko kayang pigilan ang sarili ko na halikan ka ng paulit-ulit. Mahina niyang bigkas kasabay ng mabilis na pagbaba ng mukha niya at paglapat ng labi niya sa labi ko. Kaagad namang nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Hindi ko kasi talaga inaasahan ito. Ang familiar na pagdikit ng labi niya sa labi ko at ang init na nagmumula doon ay para bang normal na lang sa akin. Ni hindi ko na nga namalayan pa ang unti-unting pagpikit ng mga mata ko para mas lalong damhin ang halik na iyon. Wala sa sariling napaawang ang bibig ko nang maramdaman ko ang pagsiksik ng dila niya sa labi ko. Nag-umpisang galugarin ng dila niya ang bibig ko na siyang nagbigay sa akin ng kakaibang sensasyon sa buo kong katawan. Hindi ko na napigilan ang bugso ng aking damdamin. Naramdaman ko na lang ang pagtugon ko sa halik niya dahilan para lalo siyang naging mapusok. Lalong lumalim ang halikan sa pagitan naming dalawa to the point na wala na kaming pakialam pa kung tama or hindi ba itong ginagawa naming dalawa. Nakapokus lang din naman kasi talaga ako sa halikan naming dalawa na akala mo sobrang nasasabik ako sa labi niya. Ah, Lucio. Mahina kong sambit. Nang sa wakas ay iniwan niya din ang labi ko at gumapang ang halik niya patungo sa aking pisngi. Ngayon ko lang din na-realize na nakayakap na din pala ako ng mahigpit sa kanya. Pakiramdam ko kasi, biglang nawala ng lakas ang tuhod ko dahil sa mainit na halikan na namagitan sa aming dalawa. Ang sarap mo, Macy. Sobrang sarap mo talaga. Nakakaadik ang labing yan. Mahina niyang sambit habang titig na titig siya sa aking muka. Muli akong napalunok ng sarili kong laway. Biglang dagsa ng realisasyon ko kung saan ko ba talaga nakuha ang pamamaga ng labi ko ngayon. Kay Sir Lucio, minsan na din pala namin ginawa ito kagabi sa hotel. Boyfriend na ba kita ngayon? Hindi ko mapigilang tanong sa kanya. Isang nakakakilig na ngiti ang kaagad na gumuhit sa labi niya bago siya tumango. Of course, simula ngayong araw, boyfriend mo na ako at girlfriend na kita. Maghihintay ako ng 5 buwan at papakasalan ka agad kita. Malambing na bigkas niya sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko. Talaga? Magpapakasal na tayo agad? Nakangiti kong tanong sa kanya. Of course, doon din naman patutungon lahat. Bakit pa tayo maghihintay ng matagal? Seryoso niyang tanong sa akin, kasabay ng muling pagbaba ng mukha niya sa mukha ko. Muling naglapat ang aming mga labi. Buong puso ko na ding tinugon ang halik niya. Ang galing niya kasing teacher eh. Nakabisa ko na kaagad ang bawat galaw ng labi niya sa labi ko. Nag-uumpisa na namang sumiklab ang init sa pagitan naming dalawa. Nang maramdaman ko ang pagbitaw ni Lucio sa akin, humakbang siya paatras sabay iling. Tama na muna to, baka kung saan pa mapunta ang halikan nating dalawa. Natatawa niyang bigkas. Hindi ko naman mapigilan ang mapanguso. Ewan ko ba, nakakaadi kaya ang halik niya.
Hindi ko alam pero gustong-gusto ko din talaga na magkalapat ang labi namin. Napansin ko naglakad patungo sa may sofa si Sir Lucio at naupo. Tatayo ka na lang ba dyan? Halika, upo ka dito. Busy ang lahat ng tao dito sa bahay at hindi nila malalaman na nandito tayo sa secret hideout natin. Nakangiti niyang bigkas. Isang masayang ngiti ang kaagad na gumuhit sa labi ko at naglakad palapit sa kanya. Akmang uupo sana ako sa tabi niya nang bigla niya akong hawakan, kaya ang ending sa kandungan niya ako napaupo. Promise, kiss lang talaga at wala nang iba. Mahina niyang bigkas, kasabay ng pagsubsob ng labi niya sa leeg ko. Naramdaman ko pa nga ang pagdila niya doon at ang marahan niyang pagkagat-kagat, kaya hindi ko mapigilan ang mapahagikik dahil sa kiliti na aking nararamdaman. Teka lang, wag dyan. Nakikiliti ako, Lucio. Natatawa kong bigkas at akmang tatayo na sana mula sa pagkakaupo sa kanyang kandungan, pero mabilis niya namang ipinulupot ang dalawa niyang braso sa bewang ko. Itinigil niya naman ang paghalik niya sa akin, pero naramdaman ko naman ang pagpatong ng kanyang mukha sa may balikat ko. Naiintindihan ko na kung bakit pabago-bago ang ugali niya ngayon. Alam kong kayang-kaya niya din akong alagaan sa panghabang buhay. Maraming beses niyang pinatunayan sa akin kung gaano ako kahalaga sa kanya. Kaya naman wala din akong ibang pangarap na ibang lalaki na makasama habang buhay, kundi siya lang. Pakiramdam ko nakalutang ako sa alapaap sa mga sumunod na mga araw na lumipas. Ni sa hinagap, hindi ko akalain na masaya pala ang magkaroon ng mabait at maalalahanin na boyfriend. Hindi ko din alam kung nahahalata na ba ng lahat ng kasama namin dito sa bahay ang tungkol sa pagkakaroon ng relasyon naming dalawa ni Lucio. Kasual lang din naman kasi ang pakikitungo namin sa isa't isa sa tuwing may ibang taong nakapaligid sa amin. Pero kapag kami lang dalawang magkaharap, ipinapakita at ipinaparamdam niya talaga sa akin kung gaano niya ako kamahal. Bago sa akin na ganitong karanasan at hindi ko mapigilan ang makaramdam ng galak, lalo na at ramdam ko ang pag-aalaga niya sa akin. Sa bagay, sa tanang buhay ko, ngayon ko lang din kasi naranasan na may taong nag-aalaga at nagpapahalaga sa akin. Kaya feeling ko, sobrang swerte ko talaga. Pero hindi ko mapigilan ang makaramdam na matinding takot nang isang araw, bigla na lang akong ipatawag ni Madam Tiffany, ang mami ni Lucio. Bakit daw po Manang Alda? Bakit daw po ko pinapatawag ni Madam? Kinakabahan kong tanong sa kanya. Talagang pinuntahan niya pa ako dito sa aming silid para sabihin niya sa akin na pinapatawag daw ako ni Madam Tiffany dahil may importante daw itong sasabihin sa akin. Hindi ko din alam. Sige na, puntahan mo na siya. Nakangiting sagot ni Manang sa akin bago niya ako iniwan dito sa silid. Mabilis naman akong nag-ayos ng aking sarili. Haharap ako kay Madam Tiffany, kaya naman dapat talaga presentable akong tingnan. Nang masigurado ko na maayos na ang hitsura ko, mabilis akong lumabas ng aming silid at naglakad patungo sa garden kung saan paboritong tambayan ni Madam Tiffany. Pagdating ko ng garden, naabutan ko siyang mukhang may malalim na iniisip at nang mapansin niya ang presensya ko, sinenyasan niya akong naupo sa katapat ng upuan na kaagad naman akong tumalima. Good morning po ma'am, pinapatawag niyo daw po ako. Kinakabahan kong tanong sa kanya. Lalo akong kinabahan nang mapansin kong seryoso niya akong pinakatitigan. Alam ko ang kung ano man ang namabagitan sa inyong dalawa ng anak ko, Macy. Diretsahan niyang bigkas. Wala sa sariling napasalikop ko ang dalawa kong palad dahil sa matinding kaba na nararamdaman ko ngayon. May relasyon kayong dalawa ni Lucio? Seryosong muli niyang bigkas. Hindi ko naman malaman kung iiling or tatango ako. Natatakot kasi ako sa magiging reaksyon niya. Sorry po, hindi ko po alam kung paano mag-umpisa pero mahal ko na po siya. Mahinang sagot ko. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Mahal ka din ng anak namin. Umamin siya sa amin noon pa kung gaano ka kahalaga sa kanya. Seryoso niya namang sagot habang hindi niya inaalis ang pagkakatitig sa aking muka. Wala sa sariling napayuko ako. Macy, wala kaming pakialam kung sino man ang iibigin ng anak namin. Hindi ka makakarinig ng kahit na anong negative na comments sa amin. Pero may mga bagay na dapat mong paghandaan kung gusto mong magiging maayos ang relasyon niyo ng anak ko. Muli niyang bigkas. Wala sa sariling napaangat ako ng tingin. Hindi ko maintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin. You need to help yourself to grow. Love is not enough para maging masaya kayo. Seryoso niyang bigkas. Tulala naman akong napatingin kay Madam. Sa totoo lang, hindi ko maintindihan ng kung ano man ang sinasabi niya ngayon. Po?
Sorry po, hindi po ko nakakaintindi ng English, madam. Nahihiya akong bigkas. Macy, gusto kong bumalik ka sa pag-aaral mo kung gusto mo talagang maging karapat-dapat ka sa anak namin. Seryoso niyang bigkas. Hindi ako nakaimik. Naguguluhan ako. Hindi ko naman kasi talaga inaakala na ito pala ang nais ni madam, kaya gusto niya akong makausap ngayon. Ayaw niyo po sa akin dahil wala akong pinag-aralan? Naiiyak kong bigkas. Hindi ko kasi talaga inaasahan na kakausapin ako ni madam tungkol dito. Oo, wala akong pinag-aralan. Pero hindi pa ba sapat na nagmamahalan kami ni Lucio para maging masaya kami? Hindi sa ayaw namin sa'yo, Macy. Gusto ka namin para kay Lucio. You're innocent and adorable. Pero nasa realidad tayo ng buhay ngayon na mahalaga ang edukasyon. Mag-aral ka. Gusto namin maging professional ka para maging karapat-dapat ka kay Lucio. Seryoso niyang bigkas. Hindi ito para sa amin kundi para din ito sa'yo. Kung gusto mo talagang maging kanais-nais para sa anak namin, gusto namin na bumalik ka ng school. Mag-aral ka. Sa mundong ginagalawan ni Lucio, hindi malabong makakaharap ka ng mga taong mababa ang tingin sa mga kagaya mong walang pinag-aralan. Huwag na nating hintayin pa na dumating ang araw na yon at unahan na natin sila. Mag-aral ka, maging professional ka, para kahit saan at kahit sino ang kaharap mo, kaya mong ipagtanggol ang sarili mo. Nakangiti niyang muling bigkas. I like your character, Macy, pero kailangan nating i-develop ang confidence mo para sa iyong magandang kinabukasan. Muli niyang bigkas.